Tayong lahat, mananampalataya o hindi mananampalataya, ay sangkot sa isang digmaan. Ang larangan ng digmaang ito ay nasa ating isipan. Pinanghihimasukan ng Diablo ang isipan ng tao gamit ang kasinungalingan upang tayo ay magkasala at mahiwalay sa Diyos. Ang digmaan ay sa pagitan ng Diyos at ni Satanas. Si Satanas ay dating kerubin, ngunit siya ay naging palalo. Itinaas niya ang kanyang sarili laban sa Diyos. Hinikayat niya at naging kanyang mga kampon ang ikatlong bahagi ng mga anghel. Pagkatapos, nilinlang niya at pinagkasala si Eva at Adan. Mula noon, nilinlang at pinagkakasala niya ang sangkatauhan. Ang sandatang ginagamit ni Satanas ay kasinungalingan. Hindi siya naninindigan sa katotohanan dahil walang katotohanan sa kanya. Kapag siya ay nagsasalita ng kasinungalingan, siya ay nagsasalita ayon sa kanyang sariling likas, sapagkat siya ay isang sinungaling at ama ng kasinungalingan. Ang hangarin ni Satanas ay siya ang maging Diyos ng sanlibutan ito. Sa pamamagitan ng kasinungalingan ay binulag niya ang isipan ng mga hindi mananampalataya upang huwag nilang makita ang liwanag ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Ayaw ni Satanas na makita ng hindi mananampalataya ang Ebanghelyo. Ito ay dahil ang Ebanghelyo ang kapangyarihan ng Diyos na lumilikha ng pananampalataya at sa pamamagitan ng pananampalatayang ito, ang makasalanan ay naliligtas. At ito ang Ebanghelyo. Si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan at siya'y inilibing at muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Pansinin ang pag-ulit ng salitang ayon sa mga kasulatan. Ang kasulatan ay salita ng Diyos na ibinigay sa atin upang tayo ay matuto at magkaroon ng pag-asa. Sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat noong una ay isinulat upang tayo ay matuto, upang sa pamamagitan ng pagtitiyaga at sa pagpapasigla ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Ang pag-asang ibinibigay ng salita ng Diyos ay pag-asa ng kaligtasan sa kasalanan. Ibinigay ng Diyos ang kanyang salita dahil ibig niya na ang lahat ng tao ay maligtas. Ang pag-asa ng kaligtasan kapag patuloy nating pinakinggan ang salita ng Diyos ay nagiging pananampalataya sa ating puso. Ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig ng salita ng Diyos. Ang pananampalatayang ito ay ang katiyakan sa katotohanan na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan at siya ay muling binuhay ng Ama. Ang pananampalatayang ito ay inilagak ng Diyos sa ating puso at bibig para sa anong layunin? Upang ating ipahayag. Sapagkat kung ipahahayag mo sa pamamagitan ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. Sapagkat sa puso ang tao'y nananampalataya kaya't itinuturing na ganap, at sa pamamagitan ng bibig ay nagpapahayag kaya't naliligtas. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang bawat sumasampalataya sa Kanya ay hindi malalagay sa kahihiyan. Ang Ebanghelyo ay isinulat upang tayo ay sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos. At sa pagsampalataya ay magkaroon tayo ng buhay sa Kanyang pangalan. Ang lahat ng tumanggap kay Jesus na sumasampalataya sa Kanyang pangalan ay Kanyang pinagkalooban ng karapatan na maging mga anak ng Diyos.
na ipinanganak hindi sa dugo o sa kalooban ng laman o sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Sa pamamagitan ng Ebanghelyo, isinisilay ng Diyos ang kanyang liwanag sa mata ng mga binulag ng Diablo. Nagkakaroon sila ng pag-asa at pananalig na ang dugo ni Jesus ang lumilinis ng lahat ng kasalanan. Kaya't nagpapasya sila na magpasailalim sa Diyos at sa kanyang liwanag. Ipinapahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila ay pinatatawad ng Diyos. Ang Diyos ay liwanag at sa kanya'y walang anumang kadiliman. Kung tayo'y lumalakad sa liwanag na tulad niya na nasa liwanag, ang dugo ni Jesus na kanyang anak ang lumilinis sa atin sa lahat ng kasalanan. Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Ang Diablo at ang kanyang mga gawa ay winasak na ng Panginoong Hesukristo. Ngunit ang Diablo gamit ang kasinungalingan ay gumagawa ng mga intrusions o panghihimasok sa isipan ng mga mananampalataya upang hadlangan sila sa pananatili sa salita ng Diyos at sa patuloy na pagkakilala sa Ama na iisa at tunay na Diyos at kay Hesukristo na kanyang isinugo. Huwag tayong matakot. Labanan natin ang Diablo. Ibinigay sa atin ng Diyos ang Ebanghelyo upang gamitin nating sandata laban sa Diablo. Hindi ito magagapi ng Diablo dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng mananampalataya. Ang mga sandata ng ating pakikipaglaban ay hindi makalaman kundi makadiyos na may kapangyarihang makagiba ng mga kuta. Ating magigiba ang mga pangangatuwiran at bawat palalong hadlang laban sa karunungan ng Diyos at binibihag ang bawat pag-iisip upang sumunod kay Kristo.